Siya kamo walang alam kasi di naman siya nakatira sa squatter na lugar. Garmatology. Si Trillanes. Di ba si Trillanes yun, no? Yung tinutukoy na nagyayabang. O tapos, binutata pa ni Kaufman si BBM na hindi makikipagtulungan. Alam ng mga ICC judge na nakipagtulungan yung Pilipinas eh. Alam mo yung pinipresent ni Kaufman, pinipresent niya na panay sinungaling yung mga umuusig kay Tatay Digong. Nakuha nyo? Oh. Yan yun eh. Si BBM, wala namang kinalaman si kung tutuusin, wala, di ba? Pero pinipresent niya, kung alam ng mga ICC judge, hindi ba nakipagtulungan ng Pilipinas? Alam kasi na ICC nakipagtulungan ng Pilipinas eh. Bakit sasabihin ng presidente na hindi nakikipagtulungan? Nakipagtulungan nga sila. Di ba? So, ipipresent niya ron na yun yung punto ni kaya nakakulong si Tatay Digong dahil pinipersecute siya politically nitong BBM. Na yung tatay ni BBM, siya yung merong nagpractice ng martial law. Siya yung nagpractice ng mga human rights violation, hindi si Tatay Digong. Ang ganda rin ng pagpe-present. Paano magiging anti-poor si Tatay Digong? Mahirap siya, galing siya sa hirap. Tapos, yung presentation pa na maraming bill, maraming ginawa si Tatay Digong para iangat yung kahirapan. Di ba? Okay. Basa. Pahiya si BBM sa buong mundo eh. Correct. Good PM din. Habang nagsasalita si Butuyan, panigurado ko madami sa ating Pilipinong iniihit ng tawa sa pinagsasabi niya. Ay, hindi ako. Galit na galit ako eh. Nung nagsasalita si Butuyan, alam kasi natin na kasinungalingan eh. Hindi lang 300,000 yung nagpatokhang. Milyon yan. Cheers, kararating ko lang from work. Mapapahiya ng gusto sa cross-examination kay Kaufman yung mga prosecution. Si Remulla pa. Hindi, iba pa yung nagmamalaki raw. Si Remulla, binanggit ni Kaufman. Meron siyang isang tao na hindi niya binanggit. Nanood ang buong mundo sa ICC. Romantic Moon. Boss Buds, baka nabili na ang ICC. Mapapahiya sila. Si Remulla, Kuya Buds, may allowance man sila. Romantic Moon. Orlando Bautista, LG, Mio Mio, Gals. Boss Buds, saka pinuputol nila. Doon ako nagalit eh. Nung si Kaufman na yung nagsasalita, ang tagal nun eh. Pinutol nila, di ba? Grabe, sabi ko in advance na lang natin dahil pinanood ko lang uli sa inyo eh. Sinabi ni Kaufman na mananagot yung umabuso na pulis. Correct. Di ba? Doon ba pinutol? Hindi daw naka-cooperate paano si tatay nakarating sa dahig. Kaya nga, ang pinipresent ni Kaufman, sino yung nagsisinungaling? Yun yung sinasabi ni Kaufman eh. Alam nyo lahat ICC kung bakit. Kasi kung hindi nakipag-cooperate yung Pilipinas, tama kayo. Paano yan nakarating dito? Nakakabwisit. Ang galing ni Kaufman manupalpal. Sobrang galing niya. Mukhang hindi uubrang kasinungalingan ng gobyernong bangag. Walang sounds, boss ba? Sino-sino kaya clone ni PRRD? Mala sci-fi movie sinasabi ni Bay. Bakit ipinagbawal ng ICC paggamit ng tunay na pangalan umanong mga biktima? Hindi ko po alam. Magalingin sila sa human rights eh. Pero si Tatay Digong nakakulong na eh. Wala pang sentensya. Boss
Boss Baz, bakit hindi pwedeng magsalita sila Panelo at iba pang attorney? Presentation pa lang po eh. Ewan ko kung bakit hindi sila pwede. Pero mukhang kaya naman na ni magaling no? Magaling si Kaufman. At least nakita na natin na, kaya yun yung sinasabi ko, matatalino po yung mga Duterte. Nakakausap po ni Tatay Digong si Kaufman eh. Siyempre makakapanya yun kung magaling ba o hindi. Una sa lahat, Conti, hindi ka maganda at sinungaling si Attorney Batugan. Hindi, tsaka yun binabanatan niya yun, yung self-contained, parang self-proclaimed na assistant prosecutor. Si Conti yun eh. Pauso niya lang yun, hindi naman, wala naman siyang titulo talagang ganun eh. Okay. Magiging patas ang ICC sa hatol nila kay PRRD kasi buong mundo nanonood at nakaalam magiging masama sila pag bias sila. Correct. Di ba? Tsaka talagang honest to goodness na dapat magbatay sila sa malala na pala to. Hindi to tigyawat, kuntil. Ang laki na, kitang-kita. Kaya pala kami pinagme-makeup. Hindi naman makeup, yung foundation. Nanggigigil ako kay Butuyan, nakakahiya ang ogag. Romeo, ayaw ko manood sa brigada kasi hindi organized kayo magsalita para nag-uunahan kayo. Oo naman, crazy. Okay, baka dati ka pa nanonood. Ngayon, okay na kami. Noon kasi, pasiklaban pa eh. Ngayon, alam na namin ang hilatsa ng bawat isa eh. Kasi siyempre, hindi kami magkakakilala. Ngayon ka manood, maganda na crazy. Marami na nasisiyahan. Dami nga nanood kanina, 2,300. Kaya lang ginurgur kami. Kaya nga magtiwala tayo kay Attorney Kaufman, Inchende. Na high blood ako kanina kay Butuyan, promise. Ako rin. Gigil ako. Sabi ko, anong klaseng Pilipino to? Believe ako kay Kaufman, prosecutors more on hearsay and emotional speech and no concrete evidence. Sabi nga niya sige, patunayan nyo. Patunayan nyo sa mga biktima na narinig nila si Tatay Digong na pinagurgur yung kanilang mister o kanilang Tatay Badong. Pinapatanong ni Father Flavi ano daw kinakapa. Ano kinakapa? Watching from Singapore. Grabe yung tactics nila. Pinuputol yung mga sinasabi ni Kaufman. Oo nga, Kay Butuyan, wala naman. Ang ganda naman ng signal. Hindi naman gumaganon. Boss Badong sapul yung mainstream media natin. Hindi lang natin. Talagang yung presentation sa US. Galing mo magpaliwanag, Idol Badong. Basta ako hinangan ko si Attorney Kaufman. Yan. Boss Buds, buti na lang nakainom ako ng losartan bago nagsalita yung NPA na Attorney Butuyan. Nakakagigil, no? Tatay Badong, ano masasabi mo sa grade 6 na sinunog, pinugutan, tinali sa Di ba? Wala na tayong nababalitaan kay Tatay Digong na mga ganyang krimen. Present clone ako ni Digong. Maria Elena Katarman. Good evening, Ma'am Crazy, Sunday Escolano. Magkano kaya binayad ni Attorney Butuyan dun sa sinungaling? Ha? Magkano kaya binayad ni Attorney Butuyan? Puro sinungaling sinabi niya. Boss, bakit mga masama ang mukha ayaw sa mga Duterte? Attorney Buto dyan, masama din. Baka naman nagkakataon lang. Mga gwapo kasi mga Duterte. Sinadya kong di manood. Baka mainis lang ako sa mga replay na lang, at least handa na ako.
Tauhan ni Joma yan si Bayu. Bas, alam mo ba kung bakit naghukay ng bangkay si Flavi? Yun dahil nakabata. Trip-trip lang, no? Mga wala silang magawa. Mga human rights, walang saysay mga krimen. Ngayon, lalo na sa 12 years old na babae. Sir Baz, kaya daw yun naputol kasi hindi po public consumption yung mga words. Attorney Harry Roque nagsabi. Ganun. Ano ibig sabihin ng hindi public consumption? Pag binabanata na si Karim Khan, hindi na pwede. Good day to all. Di naman nag-presentation si Batuyan, declamation at Shakespearean language. Galing-galingan, puro palabok ang sinasabi. Pati yung isa yung negro, yung negrong prosecutor. Akala mo nakatira sa Pilipinas kung Kung mag-present, akala mo tumira sa Pilipinas eh. Bas, may paliwanag si Attorney Roque kung bakit pinuputol ibang sinasabi si Kaufman. Kapag 60 ka na, mawawala ang kuntil. Si Butuyan, parang African din ang muka, sarap putuli ng putotoy. Tatay ba doon, kilig na kilig si Lenny Utz, nakabalik sa Malacanang. Oo nga eh. Ang tigas ng pagmumuka, no? Bakit hindi naman naging nakatira si Lenny Utz sa Malacanang. Kilig na kilig eh. Parang si Auntie Claire. Auntie Claire, patay ka. Meron ng bagong fans club. Palong-palo yung si Father Flavi habang nag-ukay. Paderma mo lang yan, tanggal yan. Okay na po ako rin. Masyado na akong gwapo. Kailangan ko ng mga ganyan. Maghihilod ka kasi. 1, 2, 3 lang kasi ligo. Ipaderma. Hello, Crazy. Iwasan mo hawakan ng face mo, buds. Yan. Dermatologist, boss buds. Tanggal lahat ng sobrang laman. Ang laki ng kita nila sa motion ng mga addict million. They are known. Nawala ka kasi kinain kita. Okay yung Birada Agila, sana lang wag na yung mga corny na jokes ng iba sa inyo. Ram Regine. Tatay Buds, yung ginawa nila dito sa Davao na pag-inspeksyon, walang naganap nahanap na butas, gagamba lang ang nahanap nila. Correct. Diyan nasira karir ni ni Mayor Magalong eh. Si PRRD pinalinis sa Manila Bay, si BBM pinalinis ang kanal nila. Hindi nga pinalinis eh. Nanood lang sila eh. Yung negro yung akala mo kung sino, halatang scripted. Auntie Claire, may bagong love team na sa Malacanang. Yari ka, Auntie Claire. Totoo ba na isusunod si BP Sara na ipapatawag sa ICC? Mukha wala na nga sila ebidensya labang kay Digong, kay BP Sara pa. Boss Baz, lalo lang pinasikat ng mga Duterte. Correct. Biro mo, ganda ng atake niya, no? Insurgency, yung Davao, punong-puno ng kriminalidad. Tapos ngayon, ang Davao ngayon, dahil sa pamumuno ng mga Duterte, ang Davao ngayon, hindi lang safest sa Pilipinas. One of the safest sa buong mundo. Tiyan, tindi. Tatay ba daw breaking news, tatalunin daw ni Ontivero si Inday, Sara. Kasi daw si Risa may letter H. Si Inday wala, Sara without H. Yung focus ko, napupunta sa maliit na Junjun. Nakaka-disappoint sina Governor Pam at Mayor Isko, sobrang ngiti at kilig sa tabi ni BBM sa Malacanang. Naroon ba si Governor Pam? Bari 4. Tindi mo. Ang tindi mo pa sa husay ni Kaufman, palagi, tsaka na, nagdidiwang pa kami.
Sa husay ni Kaufman, palagay ko ay maabsuelto si Tatay Digong at pababalakin na siya sa Pilipinas. Kabads, no jurisdiction, no credible witnesses, no solid evidences, walang bisang kaso laban kay Tatay Digong Duterte. At may mananagot, yari kay Marcoleta. Pinangalanan ko talaga yung ang Vice President Inday, si Marcoleta. Boss Buds, si Alex Ayala, number 31 na. Ayun, galing, no? Na daw from number 47 rank. Congratulations, Alex Ayala. Ikaw, siya ang pinaka-popular na tennis dahil ang dami niyang fans eh. Kahit saan ba naman may Pilipino. Kahit saan sila lumaban, Australia, ang daming Pilipino. Dubai, tsaka Qatar po, panay Pilipino, ang dami. Dumog eh. Boss Buds, isang beses na laser lang yan, kuntil mo, lalo kang popogi.